Marami ang naniniwala ng hype o matinding kasikatan sa social media ay sapat na para itulak pataas ang presyo ng isang cryptocurrency tulad po ni XRP. Ngunit ayon po sa isang eksperto sa XRP community, hindi raw ito ang tunay na nagpapagalaw ng presyo nito sa pangmatagalan. Sa kabila ng maraming positibong balita tulad ng pagkakasama ni XRP sa US Strategic Reserve, ang pagkapanalo po ng Ripple sa kanilang kaso at mga filing para sa Exchange Traded Funds or ETF, ay nananatili pa rin itong nasa ilalim ng bearish pressure na kasalukuyang nagtitrade sa halagang $2.10. Ayon sa XRP investing account, ang speculation o hype lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang matagalang pagtaas ng presyo ni XRP. Ang susi umano sa paglago nito ay ang utility o gamit nito sa totoong mundo, lalo na sa financial infrastructure. Pero paano nga ba ito mangyayari? At ano ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa katanungan kung ano po ang XRPL at paano po nito mapapataas ang presyo ni XRP. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaring tumaas ang presyo ni XRP ay ang XRPL or XRP Ledger. Ang XRPL ay isang advanced blockchain na may kakayang magproseso ng libo-libong transaction kada segundo. Ayon sa analyst, kung ang XRPL ay magsisimulang magproseso ng $1 trillion na halaga ng transaction kada araw at ganap na masuportahan ang tokenization ng mga real-world assets, posibleng makita natin ang malaking pagtaas ng presyo ni XRP. Para magkaroon tayo ng mas malinaw na ideya, ikinumpara ito ng analyst sa SWIFT, isang global payment system na nagpuproseso ng halos $5 hanggang $6 trillion na halaga ng transaction araw-araw. Kahit na maliit lamang na porsyento ng volume nito ang mailipat dito kay XRPL, maaari itong magdulot ng positibong epekto sa presyo ni XRP. Gayunpaman, may isang bagay na madalas na hindi napapansin ng iba. Ang mga tokenized assets mismo ay hindi direktang gumagamit ng XRP. Ngunit, kinakailangan pa rin ito sa ecosystem ng XRPL dahil bawat transaction ng tokenized asset sa XRPL ay nangangailangan ng transaction fees kay XRP, reserves na nakahold kay XRP at mga trade na isinasagawa sa pamamagitan ng decentralized exchange ng cryptocurrency na ito. Ano naman po ang papel ng storage demand sa presyo ni XRP? Bukod sa paggamit sa transaction, isang mahalagang aspeto ng paglago ng XRP ay ang tinatawag na storage demand. Ito ay nangyayari kapag ang malalaking institutions, investors at market makers ay nagtatabi ng XRP bilang bahagi ng kanilang operasyon. Hindi tulad ng mga trader na bumibili at nagbebenta batay sa hype, ang mga participant na ito ay mas nakataon sa pangmatagalang paggamit kay XRP para sa kanilang mga negosyo at transaction. Halimbawa, kung ang XRPL ay regular na gagamitin para sa paggalaw ng malalaking halaga ng tokenized assets, tataas ang tiwala ng mga kumpanya rito. Kapag nangyari ito, mas maraming institution ang kakailanganing mag-hold ng XRP upang mapadali ang kanilang mga transactions. Sa ganitong paraan, mayroong tuloy-tuloy na demand para kay XRP kahit walang masyadong hype o speculative trading. Paano naman po nakakatulong ang mas mataas na presyo ni XRP sa mas malaking transaction? Ayon sa XRP investing account, may isa pang prinsipyo na maaaring magdulot ng mas mataas na adoption kay XRP. At yan po ang efficiency ng malalaking transaction sa mas mataas na presyo ng asset. Kapag mas mataas ang presyo ng XRP, mas nagiging cost efficient ang paglilipat ng malalaking halaga ng pera. Bilang halimbawa ay kung magpapadala po tayo ng $1 million gamit sa XRP na nagkakalaga ng $1 kada isa, kakailanganin po natin ng 1 milyong XRP.
Ngunit kung ang presyo ni XRP ay umabot po sa $10, kakailanganin na lamang natin ng 100,000 XRP para sa parehong transaction. Dahil dito ay mas nagiging seamless o magaan ang malalaking transactions, kaya mas nagiging kaakit-akit ito sa malalaking institutions. Ngayon ay ano naman po ang potensyal ng XRPL sa on-chain tokenization? Ang isa pang dahilan kung bakit maaring lumakas ang presyo ni XRP ay ang paglago ng on-chain tokenization. Habang mas maraming assets ang nililipat sa blockchain, lumalaki rin ang activities sa XRPL. At dahil ang bawat transaction sa XRPL ay nangangailangan ng XRP para sa transaction fees at bridging requirements, mas tumataas po ang demand para kay XRP. Dahil dito, nagiging mas kaakit-akit sa XRP sa long-term holders, tulad po ng malalaking financial institutions. Habang mas maraming kumpanya ang nag-iipon ng XRP, mas nagiging matibay po ang presyo nito sa pangmatagalan. Gayunpaman, ayon sa analyst, hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ang paglago ni XRP ay nakadepende po sa kung magiging pangunahing network ang XRPL para sa pagpapalitan ng mga real-world assets. Isang magandang halimbawa ng ganitong proseso ay si Ethereum, kung saan ang decentralized finance or DeFi at token issuance ay nagdulot ng mas mataas na demand para kay Ethereum. Bagamat hindi lahat ng assets sa Ethereum blockchain ay naka-ETH, ginagamit pa rin ito bilang gas fees at para sa ibang pang network functionalities. Sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang hype ay maaring mapansamantalang magdulot ng pagtaas ng presyo, pero hindi po ito sapat para sa long-term growth ni XRP. Ang tunay na nagpapagalaw sa presyo nito ay ang utility at real-world adoption. Kung talagang maisasakatuparan ang mga posibilidad na nabanggit tulad po ng paglago ng XRPL transactions, on-chain tokenization at storage demand, hindi malayong makita natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ni XRP sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.